17. Huwag kayo maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi po dito, hangal daw po yun, yung hindi alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Bakit ba ako dito? Bakit ba nandito ako sa UAE? Bakit ba ako nakatira dito? Bakit ba, ano ba nais ng Panginoon sa atin? No? Sabi niya, unawain daw po natin yung layunin ng Panginoon. Ano ba yung nais ng Diyos sa atin? Ano bang gusto ni Lord na gawin natin? Ano ba yung ating layunin? Bakit ka nagtatrabaho dyan sa lahat ng mga kumpanyang yan? Bakit ikaw ang nandyan sa company na yan? Bakit yan ang amo mo? Bakit yan ang mga katrabaho mo? No? Bakit yan ang binigay na work sa'yo ni Lord? Anawain daw po natin ang kalooban ng Panginoon. So, how to be a blessing to other people. Paano tayo maging pagpapalang sa iba? No? Alam niyo po yung naranasan ni ate na naglalakad ng mula TESDA hanggang sa ano. Actually po kami, naranasan din po namin yan dito sa Dubai. No? Ako po pumapasok sa work noon, 4 dirhams, papunta. Wala na akong pamasahe pa uwi. No? 4 dirhams, pamasahe sa bus. But God is good. Marami siyang ginagamit ng mga tao. Ano po, na makaka-meet ng ating mga pangangailangan. So, sabi po dito, paano natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon? So, unawain natin ang layunin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Yes. Yun, doon po natin malalaman sa kanya pong mga salita, yung kanyang mga layunin sa ating buhay. So, nung pong nakakilala tayo sa Panginoon, unang-una ng layunin ng Lord sa buhay natin, nung na-born again po tayo, unang-unang layunin na ng Panginoon, ay maranasan natin yung buhay na kasiyasiya sa Panginoon. Yes. Diba? Sabi po ng Jeremiah 29. Verse 11. I have a plan for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you life and a future. Yung mga naranasan daw po pala nating mga problema, hindi para pahirapan tayo ng Diyos, kundi para lalo nating makilala ang Panginoon. Amen. Amen. Ang sabi po sa Jeremiah chapter 8 verse 7, sabi niya, even the stork in the sky knows her appointed season, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. But my people do not know the requirements of the Lord. Alam niyo, nakakatuwa itong verse po na ito kasi binanggit niya dito yung mga ibon, yung mga animals, ibon, yung dove, sabi niya, yung swift, yung thrush, yung stork, mga uri po ng ibon ito. Ang sabi po dito sa verse, buti daw po yung mga ibon, alam nila yung layunin nila. Grabe, no? Alam daw po nila yung mga ginagawa ng Diyos. Totoo naman po kapag in-observe nyo yung mga ibon. Yung mga ibon, hindi nga yan nag-aalala eh. No? Kasi alam nila na na-create yung mundong ito na kinreate na ni God na may balance, kinreate na ni God na may mga provisions, kinreate na ni God na nandiyan na yung kanilang pangangailangan. Kaya hindi sila nag-aalala. They know the will of God. They know how they are created. They know why they are created. Yung mga ibon. Sabi po ng verse, but my people, sabi niya, do not know the requirements of the Lord. Pero yung mga anak ko, yung mga nilikha ko, sabi niya, hindi ba nila alam kung ano yung requirements ni Lord? So, ang isang matalino po na mananampalataya ay alam, ano ba yung nais ni Lord? Ano po ba yung nais ni Lord sa atin, sa bawat araw? So, nais po ng Panginoon na pangalawa ay lagi tayong magpasalamat sa lahat ng panahon. Kalooban po pala ng Lord sa atin kung magpasalamat tayo lagi. Amen. Amen. Sa lahat na ating mga nararanasan. Pangatlo, kalooban din pala ng Panginoon sa atin yung manalangin sa lahat ng oras. Yes. Ayan, taas po natin yung ating mga kamay, mga nananalangin araw-araw. Amen. Amen. Amen.
So, kapag ka tayo ay nananalangin, bakit tayo nag-worry? Ba't tayo nag-aalala? Ay nananalangin na ka naman, nananalangin naman tayo. Di ba? Pag nananalangin tayo, ba't tayo nag-worry? Pag nag-worry tayo, ba't tayo nananalangin? Di ba? Pag nag-aalala tayo, ba't naman tayo mananalangin? Di ba? Kasi that moment that we come to the Lord, ano po, napapalitan eh. Pagka tayo ay may problema, napapalitan eh, pag nanalangin tayo. Sabi nga ng pamangkin ni Pastor Jess, so, kumusta ka? Sabi ko, eto po, tita, maraming problema. Sabi niya, bata pa yun, nag-aaral. Sabi ko, wala ka pang asawa, dami mo na problema. Ano po, tita, family problem po. Sabi niya gano'n. O, kumusta naman? Ano nalagay mo ngayon? Okay na po ako, tita, kasi na-pray ko na po. O, diba? Once na naibigay na niya sa Lord in prayer, no? Ay, isang, sabi niya, ang ganda ng word na sabi niya, isang pray lang po. Di ba? Isang pray lang po sa Lord. Sabi niya gano'n. Nawala na daw yung kanyang problema. Grabe, no? Alam niyo po, kala natin yung mga parents lang ang maraming problema. Kahit pala yung mga kabataan na problema sa parents nila. No? May problema sila sa school, may problema sa mga kaibigan, kaklase. Yung pala pinoproblema din nila yung kanilang family. So, ito po yung isang kalooban ng Panginoon sa atin, yung manalangin sa lahat ng oras. Alam niyo po yung prayer? Kasi yung prayer ay access kay God. Pwede natin gawin po yan anytime. Kaya kapag po tayo may problema, ito po yung gagawin natin. Manalangin lang anytime. No? Sabi pa nga po a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen. A prayerful Christian is a victorious Christian. Nagtatagumpay po tayo. Ano po? Pag tayo laging nananalangin. Pangapat po, magtiwala sa Diyos ng buong puso. Kalooban din po ng Panginoon to sa atin. Yung lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Kung wala kang trabaho, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen? Tiwala po natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Number 3, para makapabuhay ng matalino, sinasabi ng verse natin sa 18, mamuhay daw po tayo na puspos ng banal na spirito. Matalino po pala yan, mga kapatid, yung puspos. No? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayo mapuspos ng espiritu. Yan, no? Ibig po sabihin, mga kapatid, ay kailangan natin itong huling panahon na to ng kapuspusan ng banal na spiritu. Totoo naman po yun eh, no? Kapag wala kang hindi ka puspos, wala kang fruit of... Last Sunday, si Pastor Noe nag-share about the fruit of the Spirit, no? Gaano po ka-importante yan sa ating buhay. Kasi kapag wala tayong bunga, no, ng Espiritu, ay kung ano-ano na yung gagawin natin, no? Kung ano-ano na. Kaya napaka-importante po na tayo ay filled with the Holy Spirit. Puspos tayo ng Holy Spirit. Paano po tayo mapupuspos? Naranasan nyo na po ba yun, yung mapuspos ng Holy Spirit? Paano po ba tayo mapupuspos ng Holy Spirit? Alam niyo po, napupuspos po tayo ng Holy Spirit kapag po lagi tayong namamalagi sa presensya ng Panginoon. Pag lagi natin hinahanap ang Panginoon, mapupuspos po tayo. At ang sabi po ng Bible, makikilala ang isang taong puspos. O, eto, pag tinignan natin yung katabi natin, yung itsura. Ayan. Sige nga, try natin. Tignan po ba? Tignan nga kung puspos. Paano natin malalaman kung puspos? Nagpapakute. Alam niyo po, ang Bible, meron siyang mga binanggit po para malaman na puspos ang isang tao.
or ang isang mananampalataya. Puspos siya ng Espiritu Santo. Una, kapag ka po siya ay namumuhay ng banal, na malinis sa Panginoon. Tapos po makikita mo sa kanya yung mga bunga. Ayan, yung nakaraan, senior po yan ni Pastor na yung love. Makikita mo ay pag-ibig. Makikita mo meron siyang kapayapaan. Kahit na marami siyang problema, may kapayapaan siya. Kahit marami siyang problema, ano pa, may joy. Nagagalak siya. No? Ito daw po yung mga hindi maintindihan ng unbeliever sa atin bilang manampalataya. Bakit sa sister? Bakit dami problema nila? Pero bakit nakakangiti pa? Hindi halata. Di mo ba? Pag tinignan mo ang mananampalataya, hindi halatang may pinagdadaan. No? Kasi po yung kagalakan ng Panginoon, nakikita sa kanya. No? Pag tinignan niyo yung mga pastor, kala mo walang pinagdadaanan. Pero ang problema ng mga pastor, sabi ko nga, kung 100 ang members niya, 100 ang may problema lahat ng member niya, 101 ang problema ni pastor. Kasi pati yung problema niya kasama, 101. Pero tingnan mo si pastor, hindi halata, hindi nakikita, no? Bakit? Kasi si pastor, laging nandun, lumuluhod kay Lord, nagpe-pray, may bunga, may kagalakan. Yan yung hindi maintindihan ng mundo sa atin eh. What's your sister? What's your brother? Ang dahil problema niya. Natanggal pa nga yun sa trabaho. Diba? Pero, may kagalakan. Ano yun? Natutuwa siya, natanggal siya sa trabaho? Hindi. Hindi siya natutuwa na natanggal siya sa trabaho. Natutuwa siya, may kagalakan pa rin siya dahil meron siyang Diyos. Amen. Diba? Na inaasahan. Hallelujah. Diba? Naalala ko nga dati, si Pastor Jess nga dati, yun nga no, ulitin ko lang yung nakwento ko. Iniiwan ko siya, walang pagkain. Kasi maliit yung sakit ko po, maliit. Nahuwi na sa pamasahe. Pero si Lord nagpadala ng parang uwak, sinasabing uwak. Maraming mga uwak pala ang Lord, no? Amen. No? Na kayang pwedeng gamitin ni Lord kahit hindi mo kilala. Yes. Pwedeng gamitin ni Lord para tulungan ka, hindi mo kilala. Alam mo, nakasakay niya lang sa bus. Pakistano pa. Come, let's eat! Sabi niya, akala, siyempre wala mang pera si Pastor. Buti nilalaman. But, alam niyo, pinapakain siya, nililibre siya. Akala namin one time lang yun. Hindi pala. Maraming beses pa. Sumunod na lang, tomorrow we'll meet again. Diba? Hinabukasan ulit, pinapakain na naman siya. Sumunod na, akala namin 2 araw lang, 1 linggo. Hindi, inabot ng months. Grabe si Lord, di po ba? Good. God can do the same. Di ba? Yes. Sa bawat isa sa atin. Huwag po tayong mag-alala. Mamuhay po tayo lagi puspos ng banal na spirito. Paano ba natin makita na puspos siya? Kapag ka po nagpapagamit siya sa Lord, naglilingkod, nagwi-witness, yan po yung puspos. Nagpapagamit sa Lord, nagwi-witness. Diba? Pinapagamit yung buhay. Ano pa? Paano pa natin makilala yung isang puspos? Kapag ka po siya'y namumuhay ng matagumpay. Kahit na may pagsubok. Ganito po yung